makita sa inyo, may makilala ang gawa ng makapangyarihang Diyos na nasa langit. Pagmasdan ninyo ang karagatan, mga halaman, maging ang ulap at ang iba pa. Pagmasdan ninyo sa likuran ko, ipapakita ko po. Yan. Dito po tayo ngayon sa Zamboanga. Itong Diyos na ito ay nagpapatunay na may Diyos tayo. Hindi totoo na walang Diyos. Hindi po totoo, sapagkat bawat may buhay, halaman, mapadagat, mapaisda, hayop, tao, maging ang tubig, maging ang lupa, lahat pawang may mga buhay. Sino sa inyo ang makakatutol sa mga sinalita ko? Ngayon, babalik tayo sa aking topic ngayon. Ang iba-vlog natin base sa sinabi ko kanina ay patungkol sa kalooban ng Ama na nasa langit. Isa-isahin natin yan. Bawat vlog, isang topic lang muna para mas madali siyang unawaan. Marami po kasi ang kalooban ng Ama. Kung iisahin natin sa isang video, masyado pong mahaba, baka po maburing lang kayo. Siya nga po pala, mag-uumpisa na tayo mga kapatid. Una nating tatalakayin ngayon ay tungkol sa buhok. Kung ito po ba ay may kalooban ayon sa Biblia. Base sa nabasa ko, bago tayo papasok doon sa kalooban ng buhok, babasahin muna natin yung Mateo 7:21 na kung saan sinabi doon, hindi ang bawat tumatawag na Panginoon makakapasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng Ama na nasa langit. O, diba? Nakita nyo na po, hindi pala lahat na tumatawag sa Panginoon ay makakaakyat sa langit. Kung hindi, gaganap na siya sa mga kalooban ng Ama na nasa langit. Ngayon, usan muna natin yung sa buhok. Kung itatanong natin sa Biblia kung mayroon po bang kalooban ang Diyos patungkol sa buhok. Mga Kristiyano, makinig po kayo. Huwag kayong padaya. Huwag kayong mag-idolize sa mga buhok. Nakikita ko sa mga artista. Mali po yan. Hindi ko na lang po babanggitin kung sino-sinong mga artista. Nakikita na lang nyo yan. Saksihan nyo na lang. Babasahin natin yung una Korinto 11:14 hanggang 15. Sinasabi doon, shortcut lang natin pagkat hindi ko siya memorize, wala pa akong hawak na Bible ngayon dito, bagamat alam ko lang kung ano yung shortcut niya. Sinabi po kasi doon, mahalay daw sa isang lalaki ang may buhok na mahaba, pero sa mga kababaihan naman ay isang karangalan nga ito, sapagkat ang buhok sa kanya ay ibinigay na pangtakip. So, di ba? Napansin niyo, kahit ang buhok mo pala ay may kalooban ng Ama na nasa langit. Kaya huwag kayong maniniwala na yung sinasabi nila, napag-iwanan ka na ng panahon, napaglumaan ka na, nandito na tayo sa bagong henerasyon. Oo, nandito na nga tayo sa bagong henerasyon. Ang tanong, na natili ba ang kalooban ng Ama sa iyo? O sumusunod ka na sa mga uso na kung saan labag na sa kalooban ng Ama nasa sa langit? Hanggang doon lang po muna tayo mga kapatid. Sana po mabigyan ko kayo ng magandang idea patungkol sa disiplina ng buhok natin bilang Kristiyano. Maging maganda templo sana tayo sa ibang relihiyon na hindi naniniwala sa batas ng Kristiyano, upang sa ganoon ay mahikayat natin sila maakay ang kanilang kaluluwa na makasunod sa kalooban ng Ama sa langit.
Hanggang doon lang po ang aking topic ngayon. Magandang hapon muli sa inyo. Salamat at gabayan sana tayo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat sa bawat araw na ating ginagawa. Magpasalamat tayo araw-araw sa Diyos sa pangalan ng anak ko si Jesucristo na ating Panginoon na mangluluwas. Amen.